Hello, good morning po sa lahat ng aking mga viewers at ang aking mga followers. Magandang umaga po sa lahat po sa inyo dyan na nakapanood sa aking YouTube channel. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol dito sa mutya ng kalikasan na ating nakukuha sa iba't ibang lugar. Iba't ibang mga halaman o iba't ibang hayop na ating pinagkukunan sa kanilang mga perlas o mutya. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, yung mga baguhan po, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga upload sa aking video. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong ating nakukuha na mutya sa pagong o pagong ng dagat. Ang ibig sabihin po, pagong ng dagat, yan po ay tinatawag na pawikan. O, di ba? Kung pagong ang pag-uusapan, ay maraming klase. May pagong sa dagat, may pagong sa tabang. Yung pagong sa dagat, ang tawag po niyan pawikan. Yung pagong sa tabang, ang tawag din po yan ay pagong din. Pero iba ang kanilang paa. Ang size din, iba din. Dahil ang size ng pagong ng tabang ay maliit. Pero yung size ng pagong ng dagat ay malaki. Yung tinatawag na pagong na pawikan. Pero maraming klaseng pagong. May mga Chinese turtle, may mga Philippine turtle, o maraming klaseng mga mukha-mukha. Pero dito sa Pilipinas, ang mayroon dito sa atin, may Chinese turtle dito, mayroon ding Philippine turtle, at yung tinatawag nila na pawikan. Tatlo lang ang aking nakikita muna dito sa Pilipinas na ating nabubuhay dito sa Pilipinas na mga pagong. Itong pagong na ito o itong itlog na ito ay isa po ito sa pinaka magandang nakita natin sa buhangin, na ito ay pagong na pawikan. Ito ay nakita ko sa buhangin na hinuhukay po namin ito dahil nga may mga apak ng mga pagong sa tabi ng dalampasigan na kanilang inaapakan at kanilang nilimliman o daanan nila papunta sa buhangin para sila'y mangingitlog. Ito po ang ating nakikita na mutya ng pawikan o pagong ng dagat. Yan, ito po ay pagong ng dagat o pawikan, mutya sa pawikan o itlog ng pawikan na nagiging bato. Ayan. At napaka bihira po yung kanyang itlog dahil ang kanyang itlog ay nagiging bato po siya. Yan, nagiging bato po siya. Ang gamit po sa mutya ng pawikan ay maganda yan siya sa pamproteksyon. Dahil ang pawikan ay bihira ka lang makita na inaabuso ng tao yan. Dahil yan po ang pawikan ay pinoprotektahan po yan ng mga tao. Dahil kapag may mga makakita sa inyo na inaabuso po yung pawikan ay maaari kang makulong. Dahil yan po ay pinoprotektahan po yan ng DNR yung yung mga pawikan dahil endangered species po yan. Kaya maganda yan sa proteksyon yung pawikan. At higit sa lahat yan po ay nakakahinga po yan siya sa ilalim. Kung dala mo yung mutya ng pawikan o itlog ng pawikan ay makakahinga ka rin sa ilalim. Ganyan po katindi ang birtud niya. At kung dala mo rin yan ay ikaw po ay iniingatan ka ng mga tao. Dahil alam nila na ikaw po ay isang espiritu ng pawikan at panghalinan din po yan. Dahil yung pawikan kapag makikita ng tao yan, parang lumalambot po ang puso ng tao. Dahil sila po ay sobrang mapagmahal sa tao yung pawikan. Tumutulong din po yung pawikan kung may mga trahedya na paparating na bagyo o may mga malulunod na mga tao, kinakarga po nila yung tao para ang tao din ay tutulungan nila na hindi mamamatay. Ayan, marami ng bisis na nakatulong po din yung pawikan. Kaya yung pawikan ay napakaganda yan siya sa, kumbaga yung pawikan ay napakalambot po yung puso ng pawikan dahil tumutulong ng tao at yan din po ay tumutulong ng kalikasan at magproteksyon din yan sa tao. Kung baga, gifted yung pawikan, katulad din yan sa tao, gifted din dahil tulong-tulungan tao at sa kapawikan, nagtutulungan yan.
Kaya yung pawikan ay napakaganda yan siya sa pampaswerte, yung pawikan. Pampaswerte at pamproteksyon. Dahil ang nagdadala ng proteksyon sa kanya, yung hindi siya papatay ng tao. Sa halip siya po ay inaalagaan ng tao at pinoproteksyonan po yun yung pawikan. Ganun po ang bertud ng pawikan. Ayan, ikutin natin yung kanyang itlog. Ayan, itlog ng pawikan po yan. Kung titingnan yung maigi, yung kanyang kaliskis ng pawikan, yung balat niya na tinatawag na yung bahay ng pawikan o kanyang bao. Yung bao na kanilang yung nagdadala ng balot sa kanyang katawan, yun ang tawag na bao. O kasing mukha din ng kanyang bao. Ayan, yung kanyang likod, ganyan din. Kasing mukha ng likod ng pawikan ang kanyang itlog. Ayan, kasing mukha ng pawikan ang kanyang itlog. Kaya napakaganda talaga na gagamitin sa proteksyon. Ang gamit nito, balutin mo lang ng pulang tela, tapos ihabak mo, tapos dalhin mo kung saan saan. Ay ikaw ay sa espiritu naman na dala mo yan, ay ikaw ay pinoproteksyonan ka ng kalikasan. At hindi ka basta-basta mamamatay kapag may mga trahedya sa dagat at may mga malalaking tubig katulad ng baha. Ayan, ang baha, tubig din po yan, hindi mamatay yung pawikan yan kahit gaano kalakas yung baha, dahil sila ay nakahinga yan siya sa tubig. Kaya kapag dala mo yan, kahit malakas pa yung tubig, ikaw ay nakakahinga ka. O ganyan po ang paggamit sa bertud ng pawikan. Kung ano yung abilidad ng mutya o may-ari sa mutya, ganon din ang tao kapag makadala ay siya din ay tatalab sa kanya. Kumbaga yung espiritu ng may-ari papunta sa iyo, kung ano yung kalikasan na nagbibigay sa kanya ng ugali, ganon din ang ugali sa mutya na yung dinadala. Katulad nito pawikan, ang ugali nito ay nakakahinga sa ilalim. Kapag dala mo rin ito, ikay nakakahinga. Tapos pinoproteksyonan ito ng tao. Ikaw rin kapag dala mo ito, proteksyonan ka rin ng tao. Tinutulungan ka ng tao. Kapag dala mo rin ito, ikay tutulungan ng tao. Ganon po ang pagbasa sa mga gawa ng espiritu na may-ari sa mga mutya na ating dinadala. O ganon lang po kasimple. Kaya napakaganda talaga siya, gamitin natin na proteksyon itong batong ito o itlog niya. Ang dahilan po sa pagkakuha nito ay maraming mga inaapakan sa dalampasigan. Yung inaapakan ng pawikan ay doon namin natuntun sa bandang gilid na may tinatabon sila na mga maraming itlog, at ito ang aking nakukuha doon. At marami ito. Pero sinauli ko yung mga itlog dahil hindi ko gustong maubos yung kanyang mga itlog. Tinabunan ko, pero ang aking pagkuha, ito ang nagkaiba sa aking nakuha dahil ito ang iba ang kulay. Kumbaga para siyang tiger. Para siyang tiger na kasing hawig ng kanyang balat o bao sa kanyang likod. Kaya ang aking kinuha ito. Pero pagkuha ko, nagtataka ako dahil mabigat siya. At sa pagkabigat niya at ito'y aking pinukpok, ay nagiging bato ang kanyang itlog. Kaya yun ang dahilan na ito'y na-vlog ko at naisabi sa inyo na ito po ay isang tunay na mutya ng pawikan o tinatawag na pagong ng dagat. Yun lang po ang aking masasabi, at maraming salamat sa inyong panunood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel, at God bless po sa inyong lahat.